Happy farming! Andito po tayo sa bayan ng Pami at may deliver tayo ngayon ng dwarf coconut seedlings na galing pa ng Mindanao. So, bagamat kokonti pa at limited pa lang po yung mga seedlings na narito sa Luzon, kaya Mindanao pa nang gagaling yung mga seedlings natin. At ito po ay galing pa ng Mindanao. So, buti na lang nabigyan tayo ng Philippine Coconut Authority. Ayan, kasama natin yung municipal agriculturist. So, ayan po yung ating kasama, si Mau Ron Marco Lameira, kasama si Kuya Anton at si Kuya Esi. So, tatanong natin sa kanila kasi unang-una, ano yung plano maliban sa mabigyan natin sila ng seedlings dito sa bayan ng Pami para ipamigay doon sa mga farmers recipient natin. So, Mau Marco. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa Philippine Coconut Authority sa binigay po na seedlings ng dwarf coconut. Ngayon, ang plano po natin upang mapadami po natin ang mga puno ng niyog dito sa aming bayan, bawat recipient po sana na mabibigyan ng isang seedling ay after 5 years, pag namumunga na yung binigay sa kanilang seedlings, ay sana po ay makapagbalik sila ng 5 seedlings na ipapamigay din naman po natin sa mga ibang magsasaka na hindi pa nakatanggap ng coconut dwarf seedlings. Ayun. So ayun po yung plano ng bayan ng Pami at napakaganda. Sana ito po ay maduplicate, hindi lamang po dito sa Pami kundi sa ibang bayan pa rin. Nang sa ganon ay talagang dumami yung dwarf coconut seedlings dito sa Luzon. Hindi lang po particular tayo sa bayan ng Pami. Pakita ko lang po sa inyo at babalikan natin si Mau mamaya para sa ganon ay pinag-uusapan yung proposal na yung proper dispersal ng ating coconut seedlings dun sa plano na paano makakapagbalik doon sa ating mga magsasaka. So ayan po, papakita ko lang sa inyo yung mga ibinababang coconut seedlings na yan. At ang ibababa po natin dito ay 1,400 good quality dwarf seedlings. So sir, balikan ko kayo sir. Yes, sir. At nagpasalamat si sir sa atin through Philippine Coconut Authority at binahagi niya yung plano na gagawin dito sa bayan ng Pami. Sir, maliban doon, ano pang nais niyong masabi? Baka meron pa kayong nais i-share sa amin para sa ganun malaman at may paalam natin sa ating ibang kababayan. Sa ngayon po ay ayun, sana po ay magpatuloy po ang suporta ng ating gobyerno sa ating magsasaka na nangangailangan po ng ating tulong dahil kakatapos lang ho ng maraming bagyo at maraming pang bagyong parating. Ito pong mga ganitong ayuda sa ating mga magsasaka ay nakakapagpataas ng moral at ng kumpiyansa ng ating mga magsasaka na ipagpatuloy ang kanilang hanap buhay, na nakakatulong din po sa ating mga kababayan upang ma-sustain ang ating food security. At sana po ay mapataas natin na supply, mapababa ang cost ng production upang mapababa po natin ang presyo ng mga bilihin sa mga produktong agricultural. Ayun, maraming salamat Mau. So very complete yung sinabi ni Mau. Napakaganda dahil unang-unang kung bakit naman tayo ay gumagawa ng ganitong mga bagay dahil doon sa food security ng bansa. At dito man lang sa ganitong paraan ay makapag-contribute tayo. Ayan, mapalad tayo kasi kasama natin yung matagal ng technician dito sa bayan ng Pami sa katauhan ni Kuya Antonio Lameira. So Kuya, message dyan? Magandang umaga po mga kababayan. Narito po kami ngayon, nagbababa po ng dwarf na seedling from PCA. Thank you po sa PCA, sa kay Kuya Saldi. At higit po namin pinag-iisipan na mas mainggan nyo po ang ating mga magsasaka ng niyog na hindi lamang mag-focus sa pagtatanim kundi po dun sa pagkatapos po na mag-ani ay kung paano po may higitan na magkakaroon ng added value ang kanilang mga produkto, katulad po ng paggagawa po ng ating asukal mula sa niyog at katulad po ng lambanog, ng mga tuba para po higit pong pakinabangan ang ating mga tanim. So yun po ay nais na isagawang programa ng ating pong tanggapan sa pag-ugnayan po ng ating Departamento ng Agrikultura. Maraming salamat po Kuya Saldi. Ayun, bale ang pinakita dito ni Kuya Anton ay yung value adding ay napakalaking tulong sa ating magsasaka. Hindi lang yung raw materials na nyog ang ating papakinabangan,
Sapagkat kung ito ay ating ipinroses into halimbawa na lambanog o iba pa mga produktong magmumula sa nyog, magkakaroon pa tayo ng dagdag na kita. Additional income. Additional income, ika nga. So, magandang umaga po sa ating lahat at kasama natin ang ating representative ng magniniyog sa bayan ng PAMI sa katauhan po ni Kuya Esi. So Kuya Esi, take it away. Magandang umaga po mga nagkapakinig. Akong malaking bagay sa atin ang ngayon ay biyaya mula sa ating sa pumumuno ng ating nasa agriculture. Dahil sa mga kasipagan niya, sa mga kahilingan niya tungkol dito sa ating mga nawalan ng pinakikinabangang pangunahin ng ating mga kababayan, ang puno ng nyog. Ay nagsisikap po siya na mapaltan yung mga nawala na nagiging malaking pakinabang ng ating mga kababayan. Kinakailangan yung mga lupa na ngayon nakatiwangwang, kung ano man ang pwedeng maipuno ay dapat nating malagyan, katulad ng mga nasa bundok natin na ngayon talagang ginagampan nila pagtatanim na yung puno ito. So yun po yung isang maganda sa nabanggit ni Kuya Esi, sapagkat marami ng senile coconut trees o yung matatanda ng puno ng nyog dito sa bayan ng PAMI na kailangan na rin nating paltan. At ito na po yung kailangan nating ipalit, yung ating mga coconut seedlings na to na dwarf, na pwedeng mas marami siyang maging bunga kaysa doon sa dati nang naririyan ng mga senile trees. Kaya yun po yung ating gagawin, i-replace natin siya para sa ganun ay mas maging dumami pa ang production. So Kuya Esi, baka may karagdagan ka pa? Ilan po, okay, nagpapasalamat sa atin pong kasamahan na siya talagang tumutulong sa hanay ng agrikultura para mabiyayaan yung mga at matapunan yung mga nakatiwawang natin lupa. At yan po ako'y naniniwala, hindi man po ngayon, pero ito po yung magsusunod-sunod. Siguro maaaring taon-taon makalinga tayo ng mga ilang puno na mapapatanim. May malaking bagay na po para sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Ayun, maraming salamat. Maraming salamat Kuya Esi, and happy farming!